request ng mga DDS na sabi nila, bakit puro Duterte ang iyong topic? Bakit hindi mo i-topic si Marcos? Paano pag nag-topic kami ng Marcos, di lalo kayong umiyak? Tapos ganito yung mababalitaan o mapapanood nyo sa aming pinag-uusapan dito sa Mark Ramos channel. Di ba, Jonathan Manila? Mababalitaan mo, 81% ng inutang ng administrasyong Bongbong Marcos na-settle na. Naku po, sakit sa dibdib niyan, mga kababayan, para sa mga DDS. Ano po? Sabi dito sa balita na ito, mga bossing, Manila, Philippines, the Marcos administration increase its debt payment. Ayan po, hindi ko po gawa-gawa yan, mga kababayan. The Marcos administration increased its debt, ibig sabihin utang, payment to 1.6 trillion as of end of September, settling more than 80% of its program obligation for the year. Ayan, 80%. Konti na lang, mapupunuan na, Data, eto baka sabihin nyo, si Mark Ramos inventor. Para lang masaktan tayo mga DDS. Data from the Bureau of Treasury showed that the government raised its debt payment, yung pinabayaran po, by 17%, to 1.64 trillion in the 9th-month period from 1.4 trillion in the same period last year. Makati sa ulo ng DDS to. Kasi wag kayong magre-request ng kung ano gusto niyo i-topic natin. Sasabihin nyo, bakit puro Duterte, puro Duterte? Nandiyan naman si Marcos. Ito maitatopic natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lagi naman natin nakikita na ang Pangulo laging tahimik. Gawa lang ng gawa. Trabaho lang ng trabaho. Diyan naman sa kampo ng dating Pangulong Duterte, ngawa ng ngawa. Puro reklamo. Panay paninira sa presidente. Tapos makikita nyo sa vlog ko na tinaasan pa yung bayad ng ilang porsyento, 17% ang itinaas, doon sa dapat nababayaran lang. Sakit niyan. Ayaw ng mga DDS ng ganyan, mga boss, Sabi pa dito, this means that as of the end of the third quarter, the government has settled 80.9% of its total debt service for 2024, which is at record of 2.03. Nagbabayad utang, Pag umutang, syempre magbabayad utang. Hindi iiwanan doon sa mga susunod na administrasyon. Ay nako, mga kababayan, baka mamaya matatapos ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng zero ang utang. Wala man lang idinagdag doon sa mga utang ng mga nakaraang administrasyon. Si dating Pangulong Duterte nagbabayad naman daw. Sabi sa akin, ni-research namin Oy Mark, nagbabayad naman ang dating Pangulong Duterte nung kanyang interest. Yung pinaka maliit na interest nung kanyang inutang, binabayaran naman po. Hindi kagaya ng ating Pangulo ngayon, mga bossing, yung kabuuang utang, kasama yung interest, bayad. Ang ending po nito, mga kababayan, pag nagtuloy-tuloy po ang ating Pangulo ng ganito, matatapos ang kanyang termino ng zero ang utang. Saan po ginamit yan? Siyempre po sa mga proyekto, mga kababayan. Tuloy pa natin. This is divided into 23 mix in favor of a domestic creditor. During the period of 65% of the debt service was for amortization of the settlement of the principal amount of 1.06 trillion. Kaya naman napasigaw tuloy si Jonathan Manila dyan. Extend pa si PBBM. Dapat nga ganyan Sa Amerika, buti pwede Sabi ni Remedios Abaro, Mark, ano kaya ang pakay ng attorney na yan? Ayaw mag-take ng oath. Mamaya pag-usapan natin. Kasi ayaw talaga Ewan ko, mana kay Vice Presidente On the other hand, interest payment grew by 27% up to 583.29 billion
460.12 billion in the 9 month of the period of last year. Siguro po, mga kababayan, iniisip ng Pangulo, sige, tapusin na natin lahat yan. No? Tapusin na natin lahat. At wag tayong maging pabigat sa susunod na magiging presidente. Si dating Pangulong Duterte, uulitin ko nga po, sinubukan naming i-research, sinubukan namin pong hanapin, ang nakita lang po namin, nagbabayad po sila noong pinaka maliit na interest nung kanilang inutang. So ang nangyari po, mga kababayan, ayun, dagdag sa pasanin ng taong bayan. Di ba? Sabi ni Edmundo Milana, Mark, sa tingin mo, makakabalik pa kaya ang mga Duterte sa politika? Kung ako po tatanungin nyo at base po, no, sa mga nakikita natin ngayon na mga balita at base po, mga kababayan, sa mga kilos nila at galaw nila, pinapatawag sila, gusto ipaliwanag yung mga lahat ng sa budget, kung saan napunta, gustong paliwanag kung totoo ba yung mga sinasabi o inirereklamo sa kanila. Pero ayaw nilang pumunta, ayaw po ng mamamayang Pilipino yung ganyang ugali. Gusto po ng mamamayang Pilipino, transparent po lahat, mga kababayan. No? Bakit to lubog na ang ating bayan. Lubog na po ang ating bayan, mga boss. No? Kaya naman ang mamamayang Pilipino ayun, kaliwat kanan na hinahanap. Saan ba gagamitin yan? Bakit hihingi ng ganyang kalaki? Bakit 2 bilyon ang hinihingi niyan? Etc. Etc. Di ba? Eugene TV, present boss amo. Salamat. Bobby Mendoza, wag na sana silang makabalik. Sa nakikita ko, kung patuloy nilang gagawin yan, yung mga pagtatago at hindi pagharap doon sa reklamo sa kanila, malamang sa alamang po, mga kababayan, hindi hahayaan ng mamamayang Pilipino na sila ho ay makabalik, mga bossing. Tapos nakikita pa, no, ng sambayan ng Pilipino, naku, si PBBM umutang. Pero bago matapos ang kanyang termino, mauubos yata yung utang niya. Baka makapagbayad pa ng utang doon sa mga iniwan ng mga past administration. Di ho ba? Ganyan ho yan, mga kababayan. Ang isisigaw ng taong bayan, naku, pwede ba i-extend si Pangulong Bongbong Marcos o kung sino man na itaas ang kamay, kung sino man ang susunod na susuportahan ng ating Pangulo, yun ang iboboto, mga kababayan. Sa kilos po ng mga Duterte, malamang sa alamang po, hindi po ang kamay nila ang itataas ng ating Pangulo, mga bossing.